Welcome of today's session. I am Brother Jonathan, one of your lecturer and counselor about the Word of God. It is my privilege to share it with you how God loves us and cares for us through His revelations and manifestations. This is all about purely God's work in His simple plans of salvation. Good evening, friends. Welcome to this Warrior Preacher Beginners Online Class 1. As part of the ministry, I am Brother Jonathan P. Panya, a lecturer about the doctrine of the Bible. Before tayo proceed ngadto sa mga istorya sa Biblia nga atong himamaton sa unahan, ato unang hisgutan kung unsa ni ang Biblia. Aron usab nga atong mahisabtan og unsaon kini paggamit or aron sa utab mahibaw-an kung para asa kini ug unsay purpose nining Biblia sa atong kinabuhi. Our first topic is about the doctrine of the Bible. Doctrine meaning what is right. Before ta mo proceed ngadto sa unahan atong pagahisgutan ang mga istorya nga nasa Biblia, atong tun-an una kung unsa ni ang Biblia, kung unsa na to ni pagsabot, kung unsa na to paggamit sa pagbasa aron usab magayran ta kung unsay sakto nga paggamit niini. Well, ang Bible nag-made up ni siya of 66 books na gi-divide sa duha ka parte, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament, by the way, is naglangkob ni siya sa 39 ka libro from Genesis to Malakay. And the New Testament has 27 books from Matthew to Revelation. The books of the Bible are not arranged chronologically but gi-arrange siya by topic. Ang Old Testament is pagsabot na to sa Old Testament, daang testamento ato ning sabton ng pag-guide ini from Genesis to Malakay. Ang first 5 books sa Old Testament, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, mao ni ang law bahin sa balaod. Then ang history usab mao ni ang Joshua, Judges, Ruth to Esther. From Joshua to Esther mao na ang history part sa Old Testament nga libro. Then ang kaalam usad ang wisdom kadto nila ni King Solomon, ni Job, ni King David, mao ni ang Job, Psalms, Proverbs to Ecclesiastes to Songs of Solomon. Mao ni ang wisdom nga part. Then sa Old Testament nga prophecy, gibahin ni siya nga duha ka part, the major and the minor. Din sa major prophecy, mao ni ang libro nga naa dito si Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel and Daniel. Din sa minor prophets, mao to si Hosea down to Malakay. Mao ni ang Old Testament nga naglangkob sa 39 ka libro from Genesis to Malakias. Sa New Testament usab, ang first 4 sa New Testament, the Matthew, the Mark, Luke, and John, mao ni ang gospel. Mao ni ang si Kristo ang pagdala sa maayong balita na diri naglangkob sa Matthew, Mark, Luke, and John. Usab sa history of the church, mao ni ang Acts ngadto sa buhat. Din sa epistles, mao ni ang Romans to Philemon. Din the general epistles is from Hebrews to Hud. Din the prophecy sa New Testament is the Revelation. Mao ni siya ang unang sabto na to kung unsa ni ang Biblia nga naglangkob siya sa Old Testament and the New Testament. Then the Old Testament has 39 books and the New Testament has 27 books. Together, these 66 books are the complete revelations of God's Word to man. Mao ni ang kumpleto nga pagpadayag ni Kristo ngadto sa mga katawhan nga ang katawhan makailan ni Kristo. Written over a period of 1,600 years, from Moses in 1500 BC to Apostle John in 100 AD after death. Ang Ginoo nagamit sa mga klase-klase nga katawhan kaniadto nga aron pagsulat sa Bible. Niadtong nga tawhanan ay mga nagtrabaho sa isip usa ka propeta, ni mga hari, ni mga mag-uuma, mga mananagat, mga scribe and tax collector,
also a doctor. Mao ning mga tawhana nga gigamit sa Ginoo nga aron may sulat ang iyang pulong. The Old Testament, by the way, was written in Hebrew. Kasagaran gisulat siya sa Hebrehanon nga pinulungan kaning Old Testament. While the New Testament was written in Greek or Grego nga pinulungan. Pero bisan pa man nga ang libro nga Old Testament sa Hebrew siya nga pinulungan ug usab ang New Testament is sa Greek. Pero ang duha ka libro wala niya nagkasumpaki kundi match na silang duha gikan sa Genesis to Revelation. There are 4 areas we need to discuss when we are going to study about the doctrine of the Bible. These 4 areas are, first is revelation, and the second is inspiration, preservation, and last is translation. So, kung magtuon ta about sa Bible, kung unsa ni ang Bible, about sa doktrina sa Biblia, ato nang susihon kung unsa ni ang revelation, ang ikaduha inspiration, ikatulo preservation, and last is translation. Sa Biblia, ang word nga revelation means to reveal something hidden so that it may be seen. So pasabot nga ang revelation di ay pagpadayag ni nga something nga tinago bitaw nga aron usab makita ngadto sa uban. Siguro kung wala pay revelation sa Bible, di kita kaila kung kinsa ni ang Ginoo nga naghimo nato o naghimo ning kalibutan na lungtad diri nga wa ta kaila kinsa to naghimo. Tungod sa Bible nga nay revelation, mao ning usa ka paagi nga nakailatan ni Ginoong Hesukristo. So una mao to ang revelation. Ikaduha mao ni ang inspiration. According to the books of Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Pasabot nga kining Bible is inspired by God, inspired by the Holy Spirit. According to the verse is what is inspired, dili siya tao, dili siya thought or pasabot, pero ang gi-inspired niya is words. Clearly, it is the words or scripture that were inspired of God. Therefore, God is the origin and author of all the words of scripture. How did God give us the Bible? Ingon sa 2 Pedro 1:21, For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved of the Holy Ghost. Sa definition sa inspiration mao ni, the Holy Spirit moved the human writers of the Bible in such a way that they recorded the very words of God without error. So ang Biblia wala gyud sayop niini bisan usa ka teksto ni ana, because words in the Bible are guided by the Holy Spirit or inspired. So ang tao kaniadto nga mo'y gitahasan sa Ginoo sa pagsulat sa Bible sa mga propeta ni King Solomon, ni King David, katuloy na sa New Testament ni Apostol John, ni Pedro, katong mga apostoles. Gitahasan to sila sa pagsulat sa Bible, pero gigayran sila sa balang espiritu. So mao nang ang Bible gi-declare ko siya nga without error, tungod kay it is inspired by the Holy Spirit. Ang ikatulong nga areas nga atong pagtun-an is mahitungod sa Bible, mao ni ang preservation. Una, mao to ang revelation. Ikaduha is inspiration. Ikatulo, mao ni ang preservation. Atong basahon sa Salmo 12:6-7, the words of the Lord are pure words, as silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from the generations forever. So, ang Ginoong Dios nagpasalig siya nga ang iyang pulong iya ginang i-preserve sa Old Testament palang daan ngadto sa New Testament. So, nahibaw ang Dios nga along the way nay mga daghang hadlang sa Bible nga moabot kanato karon nato nga henerasyon, masabtan sa mga tao. Pero ang Ginoo tungod sa iyang kagamhanan
nagpasalig siya nga ang iyang the very words of nga iyang gimantala ngadto sa iyang mga pinigyanan sa pagsuwat kaniadto iya ginang i-preserve. Mao ni ang Bible nga nasa preservation.